Kapag tinuloy ni Xi Jinping ito, ay siguradong sasabog ang gera sa Asia Pacific. First tonight, we can bring you newly released images from our defence force of 3 Chinese warships now sitting off the coast of Sydney. While their exact location hasn't been disclosed, the ships are around 150 nautical miles off the coast, around the same distance as a trip from Sydney to Canberra, in a move being described as an aggressive demonstration of power. Tahimik ang gabi nang biglang lumabas ang mga larawan ng 3 barkong pandigma ng China na namataan malapit sa Australia. Sa unang tingin parang normal lang ito, pero sa likod ng mga litrato ay may mas malalim na dahilan. Unti-unti nang lumalalim ang ugnayan ng Australia at Amerika habang tumitindi rin ang tensyon sa rehiyon. Posible kaya na maging bahagi ng gulo ang Australia? Alamin natin kung paano nagsimula ang lahat, anong mga plano ang ginagawa ngayon, at bakit mahalaga ang lugar ng Australia sa gitna ng hidwaan ng mga makapangyarihang bansa. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Ngayong gabi ay isang serye ng larawan ang inilabas mula sa security forces ng Australia na agad namang naging sentro ng usapan. Sa mga larawang ito ay malinaw na makikita ang presensya ng 3 barkong pandigma ng China na kasalukuyang lumulutang sa bahagi ng karagatang hindi kalayuan sa lungsod ng Sydney. Kahit hindi isinapubliko ang tiyak na kinaroroonan ng mga barkong ito, ay tinataya ng mga eksperto na sila ay nasa layong halos 150 nautical miles mula sa baybayin, na isang distance na halos kapareho ng biyahe mula Sydney patungong Canberra. Sa unang tingin ay maaring ito'y mukhang isang karaniwang paglalayag lamang. Pero kung susuriin ng mas malalim ay malinaw na ito ay isang pagpapakita ng lakas at isang tahimik na mensahe na may kasamang babala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Isang bagay na tahimik ngunit matagal nang pinaghahandaan ng Australia. Sa mga darating na taon ay inaasahang magiging mas aktibo ang kanilang papel sa pagbabantay sa rehiyon, lalo na sa pakikipagtulungan nila sa United States. Hindi lang ito simpleng usapin ng pagtutulungan. Sa totoo lang, ang mas mahalagang aspeto ay ang kanilang location, ang bilis ng kanilang paghahanda, at ang kapangyarihang unti-unting ipinapakita sa mga kilos nila. Gayun din naman sa pinakahilagang bahagi ng Australia na malayo sa mga mata ng maraming tao ay tahimik na gumagalaw ang mga military initiative. Dito ay sunod-sunod ang paglalagay ng mga bagong facilities. Lumalawak rin ang mga airbase, mas dumadalas ang pagdating ng mga barkong pandigma at ang mga sundalong mula sa Australia at sa United States ay magkatuwang na nagsasanay. Isa sa mga lugar na ito ay iyang military base sa Tyndall na unti-unting ginagawang sentro ng operasyon. May mga facilities na ring itinatayo upang tumanggap ng mga eroplanong kayang lumipad sa napakalalayong distansya. Mga eroplanong posibleng maabot ang mismong teritoryo ng China kapag kinakailangan. Bukod pa rito ay isang malaking pagbabago ang nagaganap sa pamamagitan ng kasunduang nagpapahintulot sa Australia na magkaroon ng mga submarine na may nuclear capability. Dahil dito ay mas nagiging malawak at mas matatag ang kanilang kakayahang magdepensa. Isa rin itong hakbang na hindi basta-basta dahil ang ganitong klase ng technology ay matagal nang itinuturing na isang malakas na panangga laban sa mga banta mula sa labas. Sa puntong ito ay maaring mapaisip ang ilan. Bakit nga ba ang Australia ang piniling lugar para sa ganitong klaseng paghahanda? At bakit ngayon pa ito inilalabas? Ang sagot ay hindi masyadong komplikado. Ang sagot ay kapangyarihan. Ang sagot ay strategy. At higit sa lahat, ang sagot ay ang matinding pangangailangan na protektahan ang mga rehiyon na ngayon ay tila unti-unting nagiging sentro ng tensyon sa buong mundo. Sa panahon ngayon ay lumalakas ang banggaan ng 2 makapangyarihang bansa, ang China at ang United States. At ang Indo-Pacific ang nagiging sentro ng lahat ng ito. Para sa China, napakahalaga ng rehiyong ito. Hindi lamang dahil sa location nito, kundi dahil dito dumaraan ang karamihan sa kanilang produkto at kabuhayan. Bukod pa roon, ay nagsisilbi rin itong panangga para sa kanila na isang lugar na gusto nilang kontrolin upang hindi sila basta masalakay o malapitan ng ibang bansa. Dahil dito ay gumagawa ng paraan ng China upang mapalawak ang kanilang impluensya. Nakikita natin kung paano sila gumagawa ng mga artificial islands, pinalalawak ang kanilang presensya sa mga dagat at hindi na rin lihim ang kanilang patuloy na pagbabantang sakupin ng Taiwan. Ang lahat ng ito ay senyales na hindi sila titigil hanggat hindi nila naaabot ang mga layunin nila.
At kung mangyari iyon, ang susunod na posibleng hakbang ay ang paglapit nila sa mga bansang tulad ng Australia at sa mga isla sa buong Oceania. At dahil dito ay mas lalong pinagtitibay ng Australia at ng United States ang kanilang ugnayan. Hindi ito bagong samahan. Sa katunayan, matagal nang may kasaysayan ng pagtutulungan ng dalawang bansa. Mula pa noong panahon na pareho pa silang mga dating kolonya ng Britain ay magkahawig na ang kanilang pananaw sa politika, kultura at sistema ng pamumuhay. Pareho rin silang may malawak na lupain at karagatan, kung kaya't parehong may kakayahang magbantay ng mas malalawak na bahagi ng mundo. Kaugnay pa nito noong taong 1908 ay inimbitahan ng Prime Minister ng Australia na si Alfred Deakin ang hukbong dagat ng Amerika upang bumisita sa kanilang bansa na isang makasaysayang sandali na nagsimula ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Hindi rin ito pangkaraniwan dahil iyon ang unang pagkakataon na isang maritime forces mula sa labas ng British Empire ang tumapak sa Australia. Pagsapit ng World War II ay mas lalo pang lumalim ang kanilang pagtutulungan. Ginawang headquarters ng kilalang general ng Amerika na si Douglas MacArthur ang lungsod ng Brisbane. Mula roon ay pinangunahan niya ang mga operasyon sa Pacific laban sa puwersa ng Japan. Dito rin mas tumibay ang tiwala ng bawat panig. At pagkatapos ng digmaan ay nabuo ang isang military agreement sa pagitan ng Australia, Amerika at New Zealand. Tinawag itong ANZUS na isang kasunduan na nilagdaan noong September 1951. Layunin nito ang pagtutulungan sa usapin ng seguridad sa buong rehiyon, lalo na habang tumitindi ang tensyon sa Cold War at lumalaganap ang takot sa komunismo mula sa China at Korea. Noong panahon ng Cold War ay hindi nagdalawang isip ang bansang Australia na sumuporta sa mga digmaang may kinalaman sa tensyon sa pagitan ng Amerika at mga communist countries. Makikita ito sa aktibong pakikilahok ng mga Australian soldiers sa ilang mahahalagang labanan tulad ng sa Korea, sa Vietnam at sa Persian Gulf. Lalo na sa digmaan sa Vietnam ay naging malinaw ang pakikiisa ng Australia sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga sundalo sa ilalim ng samahan na tinatawag na SEATO o Southeast Asian Treaty Organization. Ang SEATO ay isang alyansa ng mga bansa sa kanluran na binuo upang labanan ang lumalawak na impluwensya ng komunismo sa Indo-Pacific region. Gayun din naman habang lumilipas ang panahon, kasabay ng pagbabago ng kalagayan sa rehiyon ay unti-unting nabawasan ang kagustuhan ng Australia na lumahok sa mga digmaan sa labas ng kanilang sariling teritoryo. Isang magandang halimbawa nito ay ang nangyaring kudeta o biglaang pagbabago ng gobyerno sa Indonesia noong 1965. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay naging mas tutol sa komunismo ang bagong liderato ng Indonesia. Dahil dito ay nakadama ng mas malaking kapanatagan ng Australia sapagkat hindi na nila kailangang mangamba sa direksyon ng kanilang kalapit bansa. Sa ganitong kalagayan ay mas lalo pang nabawasan ang interes ng Australia na magpadala ng kanilang mga sundalo sa ibang bansa upang makilahok sa mga digmaan. Bukod sa mga pagbabagong ito ay may mga pagkakataon din na nagkaiba ng pananaw ang Australia at United States pagdating sa mga strategy sa larangan ng digmaan at ugnayang pansiguridad. Sa mga panahong iyon ay nagkaroon ng tensyon at hindi pagkakaintindihan kung paano dapat tumugon sa mga banta. Sa kasalukuyan ay may ilang tagasuri na nagsasabing posible raw na muling maranasan ang ganitong uri ng hindi pagkakasundo sa ilalim ng bagong pamunuan ni Donald Trump. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay nananatiling matibay ang pundasyon ng ugnayan ng dalawang bansa. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagkakaroon nila ng isang mahalagang kasunduan na kilala sa tawag na ANZUS Treaty. Ang ANZUS Treaty ay isang kasunduan sa pagitan ng Australia, New Zealand at United States. Layunin nitong pagtibayin ang ugnayan ng tatlong bansa pagdating sa larangan ng seguridad at pagtutulungan kung sakaling magkaroon ng banta o aktwal na pag-atake sa alinman sa kanila. Sa pamamagitan ng kasunduang ito ay nagkaroon sila ng malinaw na linya ng komunikasyon tungkol sa kung paano tutugon sa mga panganib sa rehiyon. Sa ilalim ng kasunduang ito, kung sakaling kailangang magpatulong ang United States laban sa isang bansa tulad ng China, ay may sapat na batayan ng Amerika para gamitin ang mga military facilities na nasa loob ng Australia o New Zealand. Sa kasaysayan ay iisang beses pa lamang aktwal na ginamit ang kasunduang ito. At iyon ay pagkatapos ng pag-atake sa Amerika noong September 11, 2001. Dahil sa pangyayaring iyon ay agad na nagpahayag ng suporta ang Australia sa Amerika at sumama sila sa worldwide campaign laban sa terorismo. Noong panahong iyon ay si John Howard ang Prime Minister ng Australia. Sa kanyang mga pahayag ay marinyang sinabi na walang dahilan upang hindi tumindig sa tabi ng kanilang matagal ng kaalyado.
Kaya naman noong 2001 ay sinamahan niya si Pangulong George W. Bush ng United States sa paglulunsad ng kampanya laban sa Afghanistan. Sa sumunod na mga taon mula 2002 hanggang 2003 ay lumahok din ng Australia sa krisis sa Iraq sa ilalim ng operasyong tinawag na Operation Falconer. Sa panahong ito ay lalo pang tumibay ang ugnayang militar ng dalawang bansa. Pagdating naman ng 2011, sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Barack Obama ay nagsimula namang mas palalimin pa ng United States ang kanilang presensya sa Australia. Nagsagawa sila ng mga regular na pagsasanay kasama ang mga Australian soldiers, particular sa Northern Territory. Dito na rin unti-unting nagsimulang magtayo ng mga facilities ang mga sundalong Amerikano, kabilang ang US Marine Corps at US Air Force sa mga military base ng Australia. Sa katunayan ay hindi nagustuhan ng China ang hakbang na ito. Sa pananaw ng kanilang pamahalaan ay malinaw na ito ay hakbang upang ipakita ang lakas ng United States at Australia bilang magkaalyado. Ganon din ang naging saloobin ng Indonesia. Para sa kanila, ito ay isang senyales ng lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng militar, na isang bagay na nagbibigay ng pangamba sa mga bansang nais mapanatili ang balanse sa rehiyon. Karagdagan pa dito, paglipas ng 2 taon, noong 2013, ay nagsimula ng gamitin ng mga eroplano ng Amerika ang mga military base sa Australia para sa kanilang mga operasyon. Dalawa sa mga pinakamahalagang base na ito ay ang RAAF Base Tyndall at RAAF Base Darwin. Ang Tyndall Air Base ay matatagpuan sa layong 15 kilometers mula sa bayan ng Catherine at halos 300 kilometers mula sa lungsod ng Darwin. Itinayo ito noong panahon pa ng World War II at patuloy na pinaunlad sa paglipas ng mga taon. At noong 1988 ay opisyal ito na ginawang full operation base ng Australian Air Force. Dito rin ginaganap taon-taon ang mga malalaking military drills tulad ng Pitch Black, Diamond Storm at Talisman Sabre. Ito ang mga joint exercise ng Amerika at Australia upang mapatibay ang kanilang coordination sa larangan ng digmaan. Sa kasalukuyan ay tinatayo sa Tyndall ang bagong ramp na kayang pagparadahan ng 4 na KC-30 air tankers. Ang mga eroplanong ito ay ginagamit para maglagay ng gasolina sa ere habang lumilipad ang mga fighter jets na lubos na nagpapalawak sa sakop ng kanilang operasyon. Sa katunayan ay hindi natatapos dito ang plano ng Amerika. May balak din silang magtayo ng isa pang ramp na kayang tumanggap ng hanggang 6 na B-52 bombers. Ang ganitong uri ng eroplano ay may kakayahang maglunsad ng atake mula sa napakalayong distansya, kabilang na ang mismong lupaing sakop ng China. Sa ganitong strategy ay mas lalo pang tumitibay ang posisyon ng Amerika sa Indo-Pacific. Samantala, ang isa pang mahalagang base ay ang RAAF Base Darwin. Matatagpuan ito sa layong mahigit 6 kilometers mula sa mismong lungsod ng Darwin. Sa lugar na ito ginaganap din ang mga joint exercise ng Amerika at Australia. Kamakailan lamang ay nagtayo ang Amerika ng bagong lugar para sa imbakan ng krudo upang suportahan ang operasyon ng kanilang MV-22 Osprey. Ito ay isang sasakyang panghimpapawid na kayang mag-take off tulad ng helicopter pero lumilipad gaya ng ordinaryong eroplano. May balak din silang palawakin pa ang paradahan ng eroplano sa base na ito para sa mga susunod na misyon. Maliban pa rito, ang Northern Territory ay napili rin hindi lang dahil sa location nito, kundi dahil sa kakaibang katangian ng lugar. Napakalawak ng lupain dito at halos walang nakatira. Bukod pa rito, ang klima ng Northern Territory ay karaniwang tuyo na napakabuti para sa buong taong military drills. Dahil dito ay napansin na rin ng Amerika ang potensyal ng iba pang bahagi ng Australia. Kaya naman sinimulan na ring pagtuunan ng pansin ang Western Australia at Queensland. Samantala, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na lumalalim ang ugnayan sa pagitan ng Australia at Estados Unidos ay dahil sa matibay na strategic position ng Australia. Dahil sa location nito sa Southern Hemisphere ay hindi ito madaling lapitan o lusubin ng mga kalaban, lalo na kung galing sila sa Asia-Pacific region. Kapag may isa mang base militar na masira o matamaan ng kalaban, hindi pa rin basta-basta mapipinsala ang kabuuang depensa ng Australia. Kaya nitong bumangon agad at ipagpatuloy ang laban. Dahil dito ay nananatiling may kakayahan ng Estados Unidos na manatili sa rehiyon at patuloy na ipakita ang lakas nito sa harap ng lumalaking impluwensya ng China. Isa rin itong malinaw na mensahe na hindi basta-basta mawawala ang military presence ng Amerika sa Asia Pacific kahit pa magkaroon ng atake sa ilan sa mga base nito.
Bukod pa sa katatagan ng mga base nito, may isa pang mahalagang hakbang na isinusulong ngayon ng Australia. Ito ang pagpapalawak at pagpapalakas ng airstrip sa Cocos Islands. Ang mga isla na ito ay maliit at halos napapalibutan ng koral, pero may malaking halaga pagdating sa strategic position. Matatagpuan ito sa Indian Ocean, sa northwest part ng mainland ng Australia at hindi kalayuan sa bansang Indonesia. Ang pagpapalawak ng airstrip dito ay magbibigay daan para matanggap nito ang mas malalaki at mas mabibigat na military airplanes tulad ng P-8A Poseidon, isang uri ng eroplano na espesyal sa pagsubaybay sa ilalim ng dagat at pagtunton sa mga submarine. Sa ganitong paraan ay mas mapapadali ng Australia ang pagbabantay sa galaw ng mga barkong pandigma ng China, lalo na sa mga karagatang malapit sa kanilang teritoryo. Kaya hindi na rin nakakagulat kung bakit nais makipagtulungan ng Amerika sa proyektong ito upang mas mapalawak pa ang kanilang kakayahang magbantay sa buong rehiyon. Pero habang patuloy na lumalalim ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad, ay may isa pang kasunduan na mas pinagtibay pa ng Australia, ang AUKUS. Mas bago ito kumpara sa mas kilalang ANZUS Treaty. Ang AUKUS ay kasunduang pangseguridad sa pagitan ng tatlong bansa na kinabibilangan ng Australia, United Kingdom at Estados Unidos. Ang layunin ng kasunduang ito ay hindi lamang ang palitan ng impormasyon at teknolohiya, kundi upang sama-samang harapin ang lumalaking banta sa rehiyon, lalo na mula sa China. Sa paglipas ng panahon ay napansin ng Australia na hindi na sapat ang dating kasunduan, lalo na't hindi na aktibo ang New Zealand sa ANZUS dahil sa pagtutol nito sa mga bagay na may kaugnayan sa nuclear weapons. Kaya naman napilitan ang Australia na humanap ng bagong kasunduan at dito na nabuo ang AUKUS. Formal na ipinahayag ang pagbuo ng AUKUS noong buwan ng September taong 2021. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kasunduan ay ang pagbabahagi ng mga teknolohiyang may kinalaman sa depensa. Layunin nitong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng tatlong bansa sa larangan ng teknolohiya, pagpapalawak ng military base, pagpapalakas ng supply ng armas, at higit sa lahat paglalagay ng mga makabagong kagamitan sa mga base militar ng Australia. Kaugnay nito, may dalawang pangunahing bahagi ang kasunduan na may direktang epekto sa Australia. Ang una ay ang pagbibigay sa Australia ng mga submarine na pinapagana ng nuclear power. Sa ilalim ng kasunduan ay inaasahan na magsisimula ang regular na pagbisita at pagpapalit ng mga submarine mula sa Amerika at United Kingdom sa mga baybayin ng Australia pagsapit ng taong 2024. Ito ay isang malaking hakbang para sa bansang Australia dahil makatutulong ito para mas maprotektahan ang kanilang karagatan at mapigilan ang anumang banta na maaaring dumaan dito. Ang ikalawang bahagi naman ng AUKUS ay nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng Australia sa larangan ng modernong teknolohiya. Saklaw nito ang mga makabagong sistema ng seguridad sa internet, artificial intelligence, quantum computing, at mga teknolohiyang tumutok sa bilis ng armas tulad ng hypersonic missiles. Ang lahat ng ito ay malinaw na tugon sa patuloy na agresibong kilos ng China, lalo na sa kanilang aktibong pagbabantang sakupin ng Taiwan at palawakin ang kanilang impluensya sa buong Indo-Pacific. Ngunit ang kasaysayan ng AUKUS ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ng marami. Matagal na itong pinagplanuhan. Bago pa man ito isinapubliko ay may iba ng kasunduan ng Australia. Noong 2016 ay pumirma si dating Prime Minister Malcolm Turnbull ng kasunduan kasama ang isang French company na gagawa ng 12 na bagong submarine para sa Australia. Ang mga submarine na ito ay base sa disenyo ng Barracuda-class nuclear submarines ng France sa halagang 50 billion Australian dollars. Layunin ng proyektong ito na palitan ang luma nilang mga submarine. Ngunit habang tumatagal ang proyekto, unti-unti itong nagkaroon ng problema. Lumobo ang budget, umabot ng 90 billion Australian dollars at bumagal ang paggawa. Dahil dito ay maraming opisyal sa Australia ang nagsimulang mag-alinlangan kung dapat pa ba itong ipagpatuloy. Pero sa kabila ng mga problema ay tila nagpahayag pa rin ng pagtitiwala ang pamahalaan. Sa katunayan, noong kalagitnaan ng taong 2021 ay nagkita pa sina Prime Minister Scott Morrison at Pangulong Emmanuel Macron ng France upang pagtibayin ang kanilang ugnayan sa proyekto. Pero makalipas lamang ang ilang linggo ay nagulat ang lahat nang bigla na lang putulin ng Australia ang kontrata. Sa parehong buwan ding iyon ay ipinahayag ang pagbuo ng AUKUS. Ang hindi alam ng France habang abala sila sa paggawa ng mga plano para sa submarine ay may palihim na negosasyon na pala sa pagitan ng Australia, Estados Unidos at United Kingdom.
Ginawa ito ng walang kaalaman ng France. At nang lumabas na sa publiko ang AUKUS, tila biglang tinalikuran ng Australia ang kanilang dating kaalyado kapalit ng panibagong kasunduan na mas malapit sa interes ng tatlong Western countries. Gayun din naman sa isang pagtitipon ng G7 na ginanap sa Cornwall, England noong June 2021 ay nagkita sina Morrison, Boris Johnson at Joe Biden. Sa pagkakataong iyon ay wala si Macron. Dito napagkasunduan at pinagtibay ang kasunduang magpapalakas sa tatlong bansang ito. At dahil sa pagkalas ng United Kingdom sa European Union ay hindi na nila kailangang ipaalam ang anumang bagong kasunduan. Kaya naging posible ang lahat ng ito. Dahil sa biglaang hakbang ng Australia ay labis ang naging galit ng France. Mabilis nilang pinauwi ang kanilang mga ambasador mula sa Estados Unidos at Australia bilang matinding pahayag ng pagkadismaya. Samantala, matapos kanselahin ng Australia ang isang malaking kasunduan sa paggawa ng submarine kasama ang France, ay hindi na itago ng French government ang kanilang pagkadismaya. Lalo na si President Emmanuel Macron na hindi lang basta nagpakita ng tampo, kundi tahasan pang binansagan ang United Kingdom bilang isang bansang basta na lang sumusunod sa kagustuhan ng Amerika. At isa raw itong halimbawa ng pagiging opportunist. Dahil sa tensyong ito, ilang mahalagang pagpupulong sa pagitan ng mga bansa ang bigla ring kinansela. At sa gitna ng sigalot na ito ay iginiit ni Macron sa publiko na panahon na upang mas pagtuunan ng pansin ng Europe ang sarili nitong kaligtasan at palakasin ang kanilang sariling lakas militar nang hindi palaging nakaasa sa iba. Habang ang ilang bansa ay abala sa pag-aayos ng gusot, ay tahimik na umuusad ang mga plano ng Australia. Noong ngang 2022 ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pamahalaan. Natalo ni Anthony Albanese ng Labour Party ang dating Prime Minister na si Scott Morrison. Isa sa mga unang hakbang ng bagong leader ay ang pagsasaayos ng relasyong nasira sa pagitan ng Australia at France. Pinag-usapan ng dalawang panig ang magiging kabayaran sa nakanselang kasunduan. At mula rito ay nagsimula na rin silang muling buuin ng tiwala sa isa't isa. Mismong si Albanese ang nagplano ng pagbisita sa Paris bilang malinaw na tanda ng kanilang kagustuhang ayusin ang nasirang ugnayan. Ngunit kahit panandalian lang ang tensyon ay naging malinaw ang isang bagay. Hindi pala ganun katibay ang pagkakaisa ng mga Western countries pagdating sa issue ng Asia Pacific. Sa kabila ng mga pagkakaiba ng opinyon ay hindi nawala ang epekto ng isang bagong kasunduan na tinatawag na AUKUS, isang military alliance sa pagitan ng Australia, Estados Unidos at United Kingdom. Layunin nitong patatagin ang samahan ng tatlong bansa, lalo na sa usapin ng depensa laban sa lumalawak na presensya ng China sa rehiyon. Subalit hindi rin nagtagal bago nagpahayag ng pagtutol ang China. Malinaw ang kanilang mensahe na hindi sila sang-ayon sa kasunduan. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng Australia ng mga submarine na may nuclear capabilities ay lalong makakapagpagulo sa sitwasyon sa rehiyon. Inihayag ng mga tagapagsalita ng China na sa oras na matuluyan ang planong ito ay baka raw ituring na nila ang Australia bilang isang bansang may nuclear capabilities. At kapag nagkataon, posibleng makita ito bilang legitimate target kung sakaling sumiklab ang digmaan. Sa ganitong pananaw, ang Australia ang unang posibleng madamay kung may kaguluhang mangyayari. Gayunpaman sa panig ng Australia at Amerika ay naging mas matibay pa ang samahan. Nagkaroon ng mas madalas na pagsasanay ng militar at mas pinalawak ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa hilagang bahagi ng Australia. Sa ganitong kalagayan ay mas mabilis nang makakaresponde ang Amerika kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa Asia. Dahil sa mga paggalaw na ito ay may ilang nagsasabing tila naging karugtong na ng Estados Unidos ang Australia. Bagamat biro ito ng ilan ay may kaunting katotohanan din. Ayon sa isang ulat, ang Australia ay tila isang malaking platform ng eroplano na hindi maaaring ilubog at nakapwesto pa ito sa isang napakahalagang bahagi ng karagatan sa timog ng South China Sea. Dahil sa laki ng bansa at lokasyon nito, ito ang pinakamainam na lugar kung sakaling lumala pa ang sitwasyon sa rehiyon. Bukod sa AUKUS at sa matagal ng kasunduan ng ANZUS, miyembro rin ng Australia ng isang samahan na tinatawag na Quad. Kasama nila rito ang India, Japan at Estados Unidos. Layunin ng grupong ito na tiyakin ang kaligtasan at katatagan ng mga bansa sa rehiyon. Pero kung ikukumpara sa AUKUS, hindi kasing laki ang papel ng Quad sa usaping militar.
lalo na't parehong may matibay na ugnayang pangkalakalan ang India at Japan sa China. Sa katunayan, noong 2023 ay umabot sa mahigit $200 billion ang halaga ng palitan ng kalakal ng dalawang bansang ito sa China. Sa panig naman ng Australia, umabot sa mahigit $120 billion ang kita mula sa pagluwas ng mga produkto sa China. Kabilang dito ang mga mineral, grains at iba pang mahahalagang produkto. Bukod pa rito, daan-daang libong turista mula sa China ang bumisita sa Australia noong taon ding iyon. Malapit kasi ang dalawang bansa sa isa't isa at kinikilala rin ang Australia bilang isang kaaya-ayang lugar para sa bakasyon. Ngunit habang mas lumalalim ang koneksyon sa kalakalan ay mas nagiging komplikado rin ang relasyon ng Australia sa China. Kamakailan ay pumirma ang China ng kasunduan sa isang malapit na kapitbahay ng Australia, ang Solomon Islands. Isa itong kasunduan tungkol sa seguridad at dahil dito ay lalong nabahala ang Australia. Sa takot na baka magtayo ng base militar ang China sa napakalapit na lugar, ay mas pinili ng Australia na mas lalo pang sumandal sa Amerika pagdating sa usapin ng depensa.